Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo, sa mga kapwa natin OFW. Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang nakakalungkot na balita na naman na meron tayong isang kababayan sa United Arab Emirates or UAE ang binabuhian ng buhay sa kadahilanan po na hindi niya nakayanan yung hirap ng trabaho bilang isang kasambahay, no? Hindi niya nakayanan yung gutom, yung pagod, yung lungkot, no? Kaya dumating sa punto na talagang sumurrender yung kanyang katawan at yung kanyang buhay. So, dumating sa punto na hospital siya, pero wala namang nag-aalaga sa kanya. Yun po ang mahirap dito sa mga kapwa natin OFW, no? Na ingatan po natin yung ating katawan, yung ating kalusugan. Kasi pag tayo po ang nagkakasakit, wala ibang tutulong sa atin kundi sarili natin. Hanggang sa kahit may sakit tayo, kailangan natin magtrabaho. Kaya hindi po madali maging isang OFW. Pag alis mo ng Pilipinas, baon-baon mo yung pangarap mo na mabago yung buhay mo, matulungan mo yung pamilya mo, mapagtapos mo yung mga anak mo. Pero, pag alis pa lang po natin ng Pilipinas, yung isang paa natin nasa hukay na. Di natin alam kung makakabalik tayo ng buhay. Di natin alam kung anong mangyayari sa atin dito sa ibang bansa. Di natin alam kung makakabalik pa ba tayo na buo yung pangarap, dala-dala natin yung pangarap natin, or babalik tayo na nasa loob na tayo ng kahon. So, dun sa mga pamilya po sa Pilipinas, no, hindi po madali ang nararanasan ng mga kapwa natin OFW dito sa ibang bansa. Bukod sa mahirap ang trabaho, pagod, nalulungkot, minsan, lahat ng problema, lahat ng stress, natatanggap pa namin. Kaya minsan guys, alam nyo kahit gaano kahirap ang trabaho dito, kahit gaano kahirap ang lungkot, ano kahirap na mag-isa ka at nalulungkot, makakayanan, no? Makakayanan basta focus ka sa pangarap mo, determinado ka sa kung ano yung mga goal mo. Pero pag dumating sa punto na mismo mga pamilya mo sa Pilipinas ang nagbibigay ng problema sa'yo, minsan talaga bibigay ka, no? Minsan talaga bibigay ka kasi baon-baon mo yung pangarap mo para sa pamilya mo, tapos pagdating dito, pamilya mo pa yung magbibigay ng problema sa'yo. Nakakalungkot, no? Condolence po doon sa pamilya ni Kabayan, no? Meron kang mga anak na iiwanan at mangungulila sa'yo, no? And lesson learned din po sa mga kababayan natin, no, na nasa ibang bansa na kagaya ko. Pag kayo po ay nakakaramdam na ng mali doon sa trabaho ninyo, na naaayon doon sa kontrata na pinirmahan ninyo, huwag po kayong matakot, no, ipaglaban yung karapatan ninyo. Doon naman po sa mga embahada sa bawat bansa na meron pong nag-hire ng mga kasambahay, sana po maging responsable din po tayo sa mga obligasyon natin, no? Sana po maging responsable din tayo doon sa mga obligasyon natin. Dapat tutukan din po natin yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa para kahit papaano po, no, wala pong buhay na mawawala, wala pong pamilya na mangungulila. At doon naman po sa mga kababayan natin na kung nakitaan nyo naman ng pagmamahal at napakaganda ng trato ng amo ninyo, huwag nyo pong abusuhin, di ba? Kasi alam nyo guys, sa totoo lang dito sa ibang bansa, mahirap ka lang po talaga makahanap ng amo na talaga ituturing kang pamilya. Bihira ka lang po makahanap ng ng amo na talagang may konsiderasyon at naiintindihan ka. Diba? May mga amo po na 24/7 kailangan nagtatrabaho ka, no? Makapagpahinga ka lang ng 5 hours. May mga amo na hindi ka pwedeng nakaupo, no, during working hours, no? So hindi po madali. Sa mga kababayan natin na mga hindi pa po nakaranas mag-abroad, huwag kayong mawawala ng pag-asa, no? Tuloy nyo pa rin yung pangarap ninyo kasi sa totoo lang, yung pag-ibang bansa ay malaki talagang tulong para mabago ang buhay ninyo. But then, di ba, i-ano nyo rin guys, no? Accept the consequences kung ano po yung mangyayari sa inyo dito sa ibang bansa.
diba? Siguro out of 100%, masasabi natin 85% naman talaga yung nagsasucceed, no? 85% yung talagang natutupad yung pangarap nila at gumanda talaga yung buhay nila. Pero doon sa 15% na nabigo, di ba? Huwag tayong mawala ng pag-asa, no? So, ayan lang guys, no? Sa mga kapwa natin, OFW, ingatan po yung katawan natin, di ba? Kasi yan lang talaga yung puhunan natin, no? Para matupad lahat ng mga pangarap natin, na baon-baon natin pumunta dito sa ibang bansa. Doon po sa, kailangan talaga guys, no? Pag pumunta ka dito sa ibang bansa, lalo na kung isa kang kasambahay, no? Tibay ng loob, no? Tibay ng loob, at saka, determinasyon, no? Usually guys sa mga Middle East, no, marami talagang mga medyo bigo, no, sa mga amo nila, but then paswertihan pa rin kahit saan naman guys, kahit saan namang lugar ka pupunta ay paswertihan lang talaga, no, paswertihan lang po talaga. So nakakalungkot lang isipin na mayroong isang nanay na nawala ng buhay dahil sa pag-iisang OFW na wala namang ibang hangad kundi mabago ang buhay, matulungan ng pamilya, na mapag-aral ang mga anak, pero nabigo, no, nabigo po at hindi sinuwerte, no, sa pagiging OFW. So doon po sa mga nangangarap, no, wag po kayong ma-discourage, tuloy lang, no, tuloy lang, and wag mawala ng pag-asa, tiwala lang kay God, no. So ayan guys, no, sa mga kapwa natin na OFW, ingat po kayo, ingat po at tuloy lang, no, tuloy lang sa pangarap. Merry Christmas po sa lahat.